Dito sa Valenzuela City, maagang nag-aasikaso para magtinda ang 40 anyos na si Lizelle. At habang tulog pa ang dalawa niyang anak, abala na siya sa paghahanda ng almusal nila. Tinitrituan ko sila ng itlog, tapos may kanin naman. Minsan pansit canton, tinapay, yung almusal na niluluto ko para sa kanila. Ang inihandang agahan, iniiwan na lang ni Lizelle sa mesa. Matapos ang ilang oras, nagising na ang dalawang anak ni Lizelle. Sina John Christian, 12 taong gulang, at Elia Kim, 5 taong gulang. Dahil kailangan maghanap buhay, madalas hindi na raw nababantayan ni Lizelle ang pagkain ng mga anak. Pagdating ko po, minsan may matitira, so hindi po nauubos. Kaya po sa breakfast, hindi niya po talaga nakakain ng gusto. Magana naman na po kumain ng patanghalian kasi po gutom na. Parang hindi din nila ganun nauubos kasi parang nalipasan na po ng gutom. Sa height na 4 feet at edad na 12 anyos, si John na-diagnose ng isang uri ng malnutrisyon na kung tawagin ay stunting o yung mas mababa ang tangkad para sa kanyang edad. Yung stunting, ang ibig sabihin niyan, ito ay dulot ng matagalang kakulangan ng kalidad na nutrisyon. No? So, ibig sabihin nito, maliit sila para sa kanilang edad. Yung expected na taas nila, hindi sapat doon sa what is expected sa kanilang edad. Ito ay dahil sa pangmatagalang problema nga sa malnutrisyon. No? Pero bukod kay John, maging ang bunsong kapatid niyang si Elia, malnourished din. Sa edad kasi niyang 5 years old, dapat ay nasa 17 kilos ang kanyang timbang para sa height niyang 3 feet. Pero 12.5 kilos lang siya. Ito naman ay tinatawag na wasting. It can be an acute factor. Mababa ang kanilang timbang, kanilang taas, dapat merong expected na ideal na body weight. At hindi lang yung body weight bilang numero, kundi yung composition din ng kanilang katawan. Samantala, kwento ni Lizelle, sakit daw ng ulo niya araw-araw ang pagpapakain sa mga anak. Ang dalawa kasi, mapili sa mga pagkain. Mahilig pa sa junk food. Mahilig din sila sa tinapay, sa chichirya, sa candy. Pag sinabi po nating pagkain, mga kapuso, ito po ay binigay sa atin upang inorish ang ating katawan dahil kailangan natin lahat yon, vitamina, mineral, protina. Kung kulang tayo niyan, then maapektuhan yung function ng sistema ng ating katawan. Kaya lang, yung mga junk food or highly processed foods, wala itong nilalamang sustansya or vitamina. Kung meron man at ito'y synthetic, hindi rin ito gagamitin ng ating katawan sapagkat hindi niya ito nakikilala. Paniniwala ni Lizelle, nakakaapekto ang di niya pagtutok sa kinakain ng mga anak sa kakulangan ng nutrisyon ng mga bata. Hindi ko po sila ganun na tututukan o consistently na napapainom ng vitamins araw-araw. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.